lumakas. Lumakas na ulan. Wala na ulan, basa na lang kalsada. Yun o, picture taking. Yan, picture tayo sa taas. May swimming pool pala ron o. Yan o. Pas, tigil tayo dyan. Dito. Pas, masasabi mo sa makulimlim. Kala ko amazing. Ganda sa lugar na to. Kikita mo yung Tagaytay. Ano, anino? Sabing na isda. Ganda ng talik. Panalo yung pinaka view deck nila rito, ganda ng view. Wala nang ulan dito. Subscriber ko sa YouTube, dito kami nagkita sa ano lugar to? Talisay, Batangas. Sama natin sa vlog. Alright! Nice to meet you. Ay kayo nagko-comment. Oh. Salamat. Salamat din ho. May nakakilala na sa atin. Taga-Tondo siya pero nagbakasyon dito sa Talisay. Para may iba naman yung ruta. Salamat. Oo. No, it's a trap. Pa rin. Gapang! Dito ka sa piling ko. Grabe oh. Ganda ng lugar na to, malilim. Yes, it's a trap. Dahan-dahan lang. Medyo matindi rin itong ahon na to ah. Natrangkahan na. Moderate na lang to. May pahinga na. Dito lang ako nakahinga ng maluwag. Yun oh. Masasabi mo sir sa ahon? Sa
ahon. Napiti ano ba yung ahon? Yes, yes. Banayad. Banayad ang pag-akit ng ang pagtaas ng unahan ng gulong. Budol to, budol. Isa na to sa madali sa ahon pabalik eh. Pero ganit pa rin. Na naman kami. Kapang na ako. Ayun, may liwanag na sa taas. Umawas na yung kadena ko rin sa pinakamalaking cogs. Lumabas. Kala ko naputol na kadena ko eh. Umawas sa pinakamalaking. Lumit din ng ahon. Ay, no comment. Huwag mo akong kausapin, Kuya Saldi. Dumadaan pa baba. Sulpok. Tanawan daw. Takot na sa ahon. Ganda ng lugar oh. Alright. Hindi na inaabot ng GPS to. Haba na naman. Ay, haba. Kapoy. Yes. Lomi Boys Riders Club, yun oh. Kapag may ahon, may lamon. Lomi House, The Barangay Santol, Tanawan City. Oh, the best Lomi in town. Kala pag Lomi na tayo eh. Hanap na lang tayong iba. Merienda. Pasok tayo rito sa Jupels Lomi House. Ito pala yung Civic Boys. Sa Facebook. Dito kami ngayon sa Jopels. Okay yung lugar. Tahimik. Hapon na kami kaya siguro wala ng mga bikers. Na iba, kami na lang. Mahirap nang magkwento. Pagod na eh. Pala barbecue. Malamig na! Alright! Wow! Ayan oh, picture, picture! I love bungo. Sarap ng pictorial dito.
pangalawang plat. Expressway na pala to. Wala na magpa-vulcanize si Kuya Saldi. Wala nang reserva. Andito na kami ngayon sa right vulcanize pass. Kasi nang noon ko na law ni mamaya. Malapit, wala nang traffic. Medyo lang. Alas 7 na ng gabi, SM Santa Rosa na kami. Banayad na lang yung traffic dito. San Pedro na kami. Ito kami sa 7-Eleven San Pedro. Ah, 160 na siguro, mga 20. Wala nang 20 kilometers hanggang C5. Walang posisyon. Hindi tayo nakapunan. Solve na to sa 29 pesos ng meal ng 7-Eleven. The best. Pwede na. Pwede ngang biker's meal to eh. Tatanungin ko si Kuya Saldi, nung umahon kami ng Mindoro, yung pinakang mahirap na ahon, kung ano yung naramdaman niya na. Magsaysay ba yun? Oo. Ay, grabe yun. Yun ang pinaka... Sa lahat ng naahon ko, yun ang pinaka mahirap. Hindi. Sobrang tarik. Hindi nakakahiyang magtulak. Bakit mahihiya? Eh, mahirap eh. Hindi ka na pwede maglakas-lakasan. Oo. Una, ang bigat ng bike kasi may nakakarga. Hindi ka na... Mabagahe. Oo. Marami nagtulak dun dahil mahirap. Mabuti yung iba dun dahil naka-prepare. Naka-prepare sa gearing eh, no? Gearing, oo. Maliliit yung plato. Tapos malaki yung sprocket. Correct. Mahirap yun na ahon na yun. Pero enjoy yung Mindoro loop. Maganda yung biyahe namin. Yung pagsasama-sama. Isa pa sa ride na yun, yung number 1 talaga, kahit anong mahal ng upuan mo. Kailangan pipili ka makabili ka ng upuan na komportable sa'yo sa long ride. Kasi isa yun sa bibigay, yung sakit ng puwet. Hindi mo na malaman kung Wet anong box talaga o kung anong posisyon. Posisyon ka na, hindi mo na malaman kung anong gagawin. Kailangan upuan na maganda. Komportable talaga. Komportable ka, oo. Mapapadya ka ng ilang oras. Yan ang experience sa Mindoro. Maganda yung lugar ng Mindoro. Ilang araw natin tinira yun? 3. Sarap. Yung 4 days, uwi na natin yun eh. Uwi na eh. Okay? Okay. Thank you. No? Ito yung maganda sa upuan ko. Bigay lang sa akin to, pero yung experience ko talaga dito, wala akong masabi. Maganda, komportable yung wet box mo kahit ilang days.
Dapat na enjoy eh. Kahit tuloy po sa Strava, walang 200 Pero Itong ride namin na to from C5, naka 160 na ako, nandito kami sa San Pedro. Ang pinuntahan namin Fantasy World, pero dumaan kami Carjack papuntang Tagaytay. Tapos ano yung pinasukan natin, Kim? Laurel. Laurel. Pagkagaling ng Lemery, Laurel. Oo. Tapos Talisay. Oo. Ano yung inakyatan natin papuntang Kalamba? Trangka di Bungo. Napunta kami ron sa Trangka di Bungo, yun na labasan namin papuntang Kalamba. Kuya Salde, ano masasabi mo ron sa ride? Trap ride, budol. Kabuti, nakahanda ako. Nagpalit ka ako kagabi ng ng Gear. lako. Saka yung gear ko malaki na rin. Okay, masasabi sa ride? Ayun, may dalawa akong sorpresang budol. Budol na segment sa kanila, Kaya dalawa. mo kami. First time nila dumaan doon. Oo na yung carjack. So, doon po sila dinala. Pero kung hindi tayo sanay nun, yari tayo. Dun sa Carjack, okay yung akyat eh, pero kinaya. Marami kasing comparison kaming ginagawa sa mga long ride namin eh. Pero yung Carjack hindi na parang normal na lang na ahon. Parang minahirap ko pa yung yung trangka eh, di ba? Oo. Yung sa ahon mas mahirap yung trangka. Oo, pero pag mga medyo baguhan pa sa carjack, medyo mahihirapan pa. Mahirap. Pero Magandang pag-practicean. Practicean ka na. maganda raw praktisan. Pero ako sa akin yung comparison nung Carjack saka trangka di Bungo yata mas mahirap sa akin yung trangka. Anong feeling nung umaakyat ng trangka? Yung sa trangka kasi medyo aangat yung unahan ng gulong mo eh. Susubsob ka ng konti para hindi umangat unahan. Sa akin, hindi ako nahirapan masyado. Preparado. Makikita nyo naman dun sa video si Kuya Saldi, prepare siya eh, yung gearing niya. Sali, anong tip mo para di ka mabudol? Anong tip? Kailangan, prepare ka lagi ng malaking sprocket. Saka maliit na crank. Basta raw ang pupuntahan Tagaytay, tapos bababa ka, trap na yun eh. Trap Yung yan, pag-ahon mo kahit saan ka dalahin, ahon ng Tagaytay, Yari ka dyan. yari na talaga. O yun. Masaya daanan yung mga hindi bihira daanan ng mga siklista. Ganda ng lugar. Na-appreciate ko yung lugar kasi bago naming dinaanan, meron doon, bubuhin ko yung video, yung galing sa Canyon Woods, Palusong. As in sobrang nasa 12 kilometers na puro lusong yun. Sobrang haba. Ganda ng kalsada rin. Highly recommended sa mga naka-MTB. Tama pang MTB siya. MTB. Nakikita ko talaga doon, mostly naka-FTV. Oo. Madalang ang RB. Tapos napasyalan natin yung tambayan ng mga biker. Ano yun? Jopel? Oo. Ayun, Kim, Jopel, ano masasabi mo? Jopel, maganda. Simple. Malit lang pero yun, cute siya. Medyo cozy siya kung sabihin. Presko. Punta ka doon ng maaga. Sigurado malamig. Ayun yung experience namin dito sa ride na to. Thank you for watching. Kung gusto nyo adventure, subscribe kayo sa channel ko. Then si Kim saka ako, yung sa Pajak All The Way, kami yung nagmamanage nun. Pwede kayong mag-comment doon, sasagutin namin kayo. Tapos yung ibang mga picture doon kami nagpo-post. Uwi na kami. Panalo ang tuna omelette ng 7-Eleven. 29 pesos. Salt.
Malapit na kami. C5 na kami. Una na naman akong makakauwi. Salamat. Kim. Oh! Ano? Jay. Okay. Talaga? Jay nga pala. Kim, salamat, salamat. May grupo rin kayo, sir. Centurion. Maganda, sir, partner natin sa Decathlon. Nagbukas namin ng Pasig. Punta kami. Sige, sige. Discount, Okay. Tapos pag may mga event kayo, Suporta kayo. supporta kayo sa akin. Nag-sponsor ba kayo sa long ride? Sponsor ka rin tayo, sponsor. Pero pwede At hihingi lang kami na sponsor sa'yo. Oo. For example, Bye. Ingat, ingat.